Maayos na naitawid ng Philippine Embassy sa Copenhagen ang kauna-unahang online voting and counting system nitong Lunes, May 12. Matapos isara ang botohan, sinimula ng printing ng election returns bandang alas 2:30 ng hapon at natapos ang eksaktong alas 4:47 ng hapon oras sa Denmark. Na wala pong humabol po na voters after 1 p.m. sa vicinity, 30-meter radius na vicinity po mula po sa polling center. Tumagal na mahigit 2 oras ang bilangan ng mga boto dahil nagkaroon ng ilang minor technical issues. Kasama rito ang pagkakaroon ng error ng pagination o outside printing ng mga numero sa designated page area at hindi gumana ang QR code sa election results. Sa kabila nito, na-isubmit ng SBIC members na pawang embassy officers at staff ang resulta ng kauna-unahang OVCS sa Commission on Elections o COMELEC sa Manila. Sa klaw ng jurisdiction ng Philippine Embassy ng Copenhagen, Denmark, ang Greenland at Faroe Islands na may kabuuang higit 15,000 kababayan. 1,210 lamang sa kanila ang registered voters at 399 o 32.97% lamang ang average voter turnout sa tatlong teritoryo. First time natin sumabak sa online voting at yung turnout ng voters siguro hindi sa level na ina-expect namin. Pero ang turnout tulad rito sa Denmark, lumampas lang ng konti sa 30%. No? So ang inaasahan namin tatapat sana sa dating porsyento, lampas 50% or aabot sa mga 80% dahil sa kanya-kanyang bahay or opisina na tayo. Pero hindi tayo siguro nagtagumpay sa paghikayat sa mga kababayan natin na bumoto online. Ito ang pangalawang pagkakataon na sumabak sa election duties ang embahada sa Copenhagen, pero sa pagkakataong ito, wala ni isang election watcher o observer mula sa kahit anong political party. Ipaaabot ni Ambassador Herrera Lim ang isyong ito sa COMELEC para matiyak ang oversight ng mga partido sa proseso ng eleksyon. Dismayado man ang ilang kababayan na hindi nakaboto dahil sa error sa pre-registration, mailan naman na positibo pa rin ang tingin sa naganap na eleksyon. Maraming nagsasabi actually na wag nang bumoto kasi dadayain din naman. But for me, as a Filipino actually, for as long as you have done your job and your task, it's better to do it and then let the system work, diba? Be a Filipino as you are. It's always be like that. So, and let the system work and let the system handle. Ang resulta ng OVCS ay ipinaskin na ng embahada sa kanilang website. Nangunguna sa listahan ng pagkasenador si Bongo, pumapangalawa si Bato de la Rosa, pangatlo si Bam Aquino, pang-apat si Rodante Marcoleta, pang-5 si Jimmy Bondoc at sumunod sina Kiko Pangilinan, Attorney Vic Rodriguez, Raul Lambino, JV Hindo, Philip Salvador, Pia Cayetano at Heidi Mendoza. Sa party list, panalo naman ang Duterte Youth na nakakuha ng 23.18% ng boto. Doon sa mananalong 12 na senador at party list, hindi lahat yung binoto natin. Iba-iba tayo ng listahan, pero dapat masaya tayo na nailunsad yung overseas voting at itong halala. No? Tatanggapin natin yung resulta dahil wala naman tayong nakikitang fraud or lalo na sa overseas na dayaan. Salamat na pagtangkilik sa isang prosesong nakakatulong sa ating demokrasya. Reporting for Pinoy Portal Europe, Rose Marimenta, Copenhagen, Denmark.